Makinig kayong lahat. Gugutayin ko ang bahay na to ngayon. Si Young Master Aoyang. Anong gagawin nyo? Bahay ko to. Ikaw si Li Jiu? Mukhang hamak. Ang lupa mong to, akin na. Anong masasabi mo, Li Jiu? Nakita mo na ba kung ganito karaming pera? Sino nang may pake sa maruming pera mo? Ang bahay na to. Pamana sa akin ng mga magulang ko bago sila namatay. Kung gigibain ko ang bahay mo, anong magagawa mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung kukunin mo ang pera, bahay mo lang sisirain ko ngayon. Hindi ka pahihirapan. Li Jiu, gusto mo bang mamatay? Hawakan siya. Li Jiu, kanina mo sinabi na lupa ito ng mga magulang mo. Ano nang gagawin mo? Kung ayaw mo sa mabuti, sige, ipakita ko sa'yo. Kung anong mangyayari kapag kinontra mo ako. Ganito. Gusto kong tapakan ka, tapakan kita. Putang ina mo. Sinuntok mo ako? Mamamatay ka ngayon. Young Master Aoyang, umalis na tayo. Nanay, tatay. Ano ng lugar ito? Wow, gaano kalaki ang puhunan? Para makakuha ng ganito karaming artista, may wire pa. Dumiretso sa harap ng bahay ko, ang sipag ng production team. Gabi na, kumpleto pa rin ang setup. Ang kwartong ito, bigla na lang lumitaw sa forbidden area ng SEC. Hindi pa namin nairinig ang ganitong kababalaghan sa forbidden area. Delikadong kumilos. Baka may masamang mangyari. Gagamit lang ako ng 30% ng lakas ko para mag-test. Kung may matataas na tao, tiyak na may magre-react. Na-neutralize ang sword energy ko. Hindi. Wala malang bakas ng pag-neutralize. Ganitong level ng kapangyarihan. Simple pero malalim. Kahit ang SEC leader hindi kaya. Tiyak na may matandang halimaw sa loob na hindi lumalabas. Ako si Linghua mula sa Genyu Immortal Sect. Hindi ko sinasadya. Sino po ang matanda dito na nag-retreat? Ang ingay ninyo sa gabi. Kahit nag-shoot, dapat hindi kayo maingay. Nag-shoot. Ano na ibig sabihin? Baka sinasabi ng matanda na ang pag-iingat namin kanina sa kanya. Parang laro lang ng mga bata. Ingat, senior sister. Anong nangyayari? Ang ganda-ganda, ito siguro ang bida sa palabas. Bakit po ako tinitingnan ng ganyan, senior? Baka po sinusuri ang aking buto at lakas. Kakaiba ang suot ng senior na ito, parang ordinaryong tela.
Walang anumang pag-uga ng espiritu, baka po, naabot na ang sinasabing. Nakilang daan na simple, balik sa pagiging dalisay na antas. Pumasok po kayo sa gabi sa aming Genio Immortal Sect, baka po may kinalaman. Sa alinmang senior ng aming sect. Ano ba to? Ano ba sinasabi ng babae? Na, ang ganitong tao, hindi maaaring pangkaraniwan ang pagugali. Napakalapastangan ko talaga. Kakapalit lang ng bombilya, bakit ang pangit ng kalidad? Umikot lang siya ng ulo, ang daloy ng espiritu sa buong forbidden area, ay biglang tumigil. Binabalaan niya ako na huwag nang subukang hulaan ang kanyang pagkatao. Ang pailaw na ito ay babala ng daan. Ako ay tanga. Nakagambala sa pagmumuni-muni ng senior. Karapat dapat akong mamatay. Ay sige na sige, gusto lang naman yung bumili di ba? Hindi pa sarado ang maliit kong tindahan, pasok kayo. Ako muna ang susubok para malaman ang totoo. Ito ay. Nakita ko po sa inyong kuweba, puno ng mga mamahaling bagay na kumikinang. Lakas loob kong itatanong. Mga yon, basta-basta ko lang binili. Mga murang pangmeryenda lang yan. Ang mga hindi kilalang bagay na espiritual na yon, bawat isa ay puno ng malakas na espiritu. Sinasabi ng senior na ito na madaling makuha. Ang antas ng senior na ito, hindi ko na maintindihan. Senior, ito ay King Luan Sword Tassel, bagamat mababang uri. Ito na ang pinakamagandang bagay sa linghua. Hindi ko alam kung maaring ipagpalit sa isa sa inyong kayamanan. Talaga bang tumawid ako sa panahon? Hindi kaya. Ang chips ang itinuturing niyang pampalakas. Talagang hindi pinansin ng senior. Pero hindi siya nagalit, kitang sinusubok lang ang aking determinasyon. Ang librong Tianyanju na ito, nakuha ko sa isang misteryosong lugar. Ayon sa sabi-sabi, nakakatanong ng mga lihim ng langit at lupa. Sayang at tanga ako, pero baka magustuhan ito ng senior. Nakatanaw ng mga lihim ng langit at lupa, ito ay X-ray vision, di ba? Wow, ang galing! Nag-isip ka. Kung ano ang gusto mo, kunin mo at pag-aralan. Salamat po, senior. Ang lakas ng espiritu. Ang pakete, nakakapigil sa ganitong lakas ng enerhiya. Ang galing ng bagay na ito, nararamdaman kong gumagalaw ang aking hadlang. Ay naku, si senior sister. Talagang immortal cultivation, nakakabutas ng hadlang sa pamamagitan ng chips. Nakalusot. Talagang nakalusot ako. Salamat sa muling pagkabuhay, senior. Hindi makakalimutan ni Linghua ang utang na loob na ito. Humarap ka sa amin, pangahas na humamak sa aming senior sister. Magtulungan tayo para iligtas ang senior sister. Tumigil ka na. Tinulungan ako ng senior na makalusot. Paano naging paghamak yon? Walang malay ang junior na ito, parusahan ninyo po ako. Mukhang akala nila ako'y isang nakatagong dakilang kapangyarihan. Dahil sa pagnanais ninyong magligtas, patawarin ko kayo sa pagkakataong ito. Makapalang mukha ni Linghua, ngunit humihingi ng awa sa senior. Baka may pagkakataon din silang makakuha ng isa sa inyong mahalagang bagay. Sige na nga. Ano ang ipapalit ninyo? Kayo, ano pang hinihintay ninyo? Kunin ang mga gamit ninyo. Isang napakalaking pagkakataon ito. Maraming salamat, senior. Puro ba tong spirit gathering pills? Senior, kahit hamak lang ang spirit gathering pills sa inyong mata, ito na po ang lahat ng aming kayamanan. Spirit gathering pills. Ano yon? Bahala na, mura lang naman ang isang pakete ng chips. Kunin ninyo ang mahalagang bagay at paghasya ninyo. Maraming salamat, senior. Senior sister, ang lakas ng spiritual energy nito. Kapag kinain, siguradong lalakas ang cultivation. Ano pang hinihintay? Subukan na ninyo. Hindi lang sagana sa spiritual energy, ang sarap pa. Hindi malilimutan ng junior ang biyaya ng inyong kaloob, senior. Ito pala ang kinakain nila para mag-cultivate. Subukan ko rin kaya.
Ito ba ang spiritual energy? Anong nangyayari? Parang may kakaibang kaalaman. Ang pumasok sa isip ko. Kagabi, nag-practice ako ng Heavenly Eye Technique hanggang sa nakatulog na lang ako. Pagkagising ko, nasa totoong mundo na ako. Akala ko hindi na ako makakabalik, nakakatakot. Dahil sinabi ni Linhuana, nakikita ng Heavenly Eye Technique ang mga lihim ng kalawakan. Subukan ko. Heavenly Eye. Buksan. Iba nga ang pakiramdam ng mga mata ko. Ito hindi ba ito X-ray vision? Ito ang sinasabing lihim ng kalawakan, ganito lang pala. Subukan ulit. Mag-focus ako ngayon sa isang tao. Ang dilim ng kulay ng tiyan niya, masama kaya ang pakiramdam. Excuse po, kailangan ko pong umihi. Epektibo pala talaga ang X-ray vision na ito. Dragon King, kami na ang bahala sa maliliit na bagay na yan. Sa aking mahal na apo ang pagbili ng almusal. Paano naging maliit na bagay yon? Ano ba to? Hoy bata, anong tinitingnan mo? Tingnan mo kung anong meron sa akin. Hindi naman ako ganoon kabastos. Ganyan na sira ang puso mo, naglalakad ka pa. Hindi ka natatakot mamatay. Sinong sinasabi mo? Anong alam mo? Ilang taon na akong may kakaibang sakit sa puso. Sa Maynila, sa Shanghai, maging sa mga kilalang doktor sa Amerika. Walang nakapansin ng anumang abnormalidad. Pero itong binatang to, isang tingin lang, nakita na agad. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon. Makilala siya ng husto. Ako si Lijiu, isang kolehiyala. Sanay na akong mag-isa sa daang to. Bukod sa maliit na tindahan, ang pangalan ko na lang ang naiwan ng magulang ko. Kitang-kita ko yung maitim na usok sa puso ng matanda. Pero ang sakit sa mundo, hindi lang siya ang mayroon. Auyang mo, ilang beses ko nang sinabi. Hindi ako interesado sa'yo. Xiao Tzu, sabihin mo nga, ano ba talaga ang gusto mo para tanggapin mo ako? Auyang mo. Yung babae, parang campus crush yon. Si Chen Xiaoxu, di ba? Auyang mo, sasabihin ko na sa iyo. May boyfriend na ako. Impossible. Sa buong eskwelahan, bukod sa akin. Sino pa ang karapat-dapat sa'yo? Siya ang boyfriend ko. Ano ka ba? Nagbibiro ka ba? Xiao Tzu, kung kukuha ka man ng panangga, pumili ka naman ng presentable. Yung pulubi na to, ni Milk Tia nga, hindi kanya mabilhan. Ano nang pakialam mo, Auyang mo? Siya ang mahal ko. Gusto niya tong hamak na to? Sa harapan ng mga tauhan ko, ganoon ang sinabi niya, parang hindi ako narespeto. Campus crush, bigla ka namang gumanito. Wala namang mawawala sa iyo. Tulungan mo na ako. Libre kita mamaya. Sa totoo lang, hindi ako basta-basta nagpapauto. Pero sakto, may konting issue din ako sa kanya. Nakakagalit. Lijiu, nang agaw ka ng babae ko? Anong agaw? Ikaw ba at si campus crush na si Xiaoxu? May relasyon ba kayo? At saka, base sa itsura mo, kulang kasakit ni Essence, payat at maputla. Mabilis na nga ang pagkalagas ng buhok mo, di ba?
Ano ang sinasabi mo? Magaling na magaling ang katawan ko. Xiao Tsue, mabibigyan kita ng singsing na brilyante. Mabibigyan kita ng mamahaling kotse. Mabibigyan kita ng buong hotel na Michelin. Xiao Tsue, huwag kang magpakatanga. Tingnan mo ang kanyang kahabag-habag na itsura. Ano ang maibibigay niya sa iyo? Mayroon kaming maliit na tindahan sa bahay. May maliliit na merienda doon, kapag kinain mo, makakapagkultibasyon ka. Mabuti, magkultibasyon tayong dalawa. Ano ba yang sinasabi mo? Magkultibasyon pa kayong dalawa. Kahit ano ang gagawin ko, basta't kasama ang taong mahal ko. Tayo na. Tumigil ka. Sinabi ko na, walang ibang tao maliban sa akin ang may karapatan na maging karapat dapat kay Chen Xiaotsui. Suntukin ninyo ang batang ito. Kinamumuhian ko ang mga nang-aapi. Mawala ka na sa hap ko. Bilisan mo. Lolo, Yung matandang may sakit sa puso. Lolo, bakit ka nandito? May nang-api sa aking apo. Siyempre pupunta ang lolo mo. Ito. Si Lijiu ang pangalan niya mula sa aming paaralan. Naku, ang puso ng matandang ito ay nangingitim na. Okay, maganda ang pagkakasunod mo ngayon, magkita na lang tayo sa susunod. Bukas ng gabi ay ang 70 kaawan ko. Pwede bang dumalo ka? Lolo, ipapaliwanag ko, hindi siya ang aking nobyo. Kaibigan ko siya. Huwag na lang. Wala akong damit na maganda. Baka mapahiya ko kayo kung pumunta ako. Ikaw ang aking panauhing pandangal. Kahit na sando at shorts lang ang suot mo ngayong gabi. Sino ang magsasabi ng kahit anong masama? Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko ito sa akin. Malubha ang sakit ng kanyang lolo. Ayon sa pulso, malapit na siyang mawala. Salamat sa iyo ngayon. Salamat ha. Hoy, ano ang iniisip mo? Nga pala, paano mo nakilala ang lolo ko? Ako at ang lolo mo. Parang wala siyang alam. Pinipilit lang ba ng matanda o? Hindi, kailangan kong sabihin sa kanya, ayan, ikaw. Narating na natin. Binabati kita, GNG Chen, sa iyong pagdating. Naku, ilang maliit na tindahan ang katumbas ng isang bag na ito. Naku, nag-time travel na naman ba ako? Hindi ba si Miss Chen ang Little Dragon Laddie? Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Master Wang, ang aking panauhin ngayon ay isang napakahalagang tao. Bigyan mo siya ng pinakamagandang damit. Ang Ginoo ay may matangkad at balanseng pangangatawan. Mayroon kaming ilang suite dito na pwedeng subukan. Pwede mong subukan ito. Gawa sa tali at gawa sa kamay. Limitado sa buong mundo. Kapag isinuot mo ito, siguradong magiging napakaguwapo mo. Hindi masyadong karaniwan. Walang problema. Ito ay kapareho ng ipinagawa ng Crown Prince ng Saudi Arabia. Kapag isinuot mo ito, parang dinadala mo ang aura ng isang prinsip. Sa tingin ko, hindi ito bagay sa kanya. Kailangan talaga ng custom made. Master Wang, paghirapan mo ito ngayon. Kukunin ko ito ng 6 beses. Miss, medyo masikip ang oras. Hindi kita ipapahamak. Ang lahat ng pagkawala mula sa pagpapaliban ng ibang order ngayon ay babayaran ko. Ingat sa pag-alis, Miss Chen. Ang galing mo. Paano ito nangyari?
More. Ngayon ay ang kaarawan ni Old Dragon King. Dinala kita rito para humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi mo alam ang iyong lugar. Naglakas loob ka pang manghamon sa akin. Ikaw ang sinasabi ko, narinig mo ba? Alam ko na, ma. Hoy, Xiaochu. Ngayon ay hindi ko nakilala ang iyong lolo. Hindi ko alam na si Old Dragon King ang iyong lolo. Sa totoo lang, kasalanan ng batang yon. Gusto ko siya, hindi ba pwede? Ano ang estado mo? Paano siya makakatapat sa iyo? Ang pamilya niya ay may maliit na tindahan lang. Wala siyang magandang damit. Ako ba ang sinasabi mo? Ang guwapo. Ang guwapo talaga. Ang guwapo. Kumusta, young Master Aoyang, nagkita ulit tayo. Lijiu, Xiaochu. Ito ay lugar para sa mga kilalang tao. Anong kaapatan mayroon ang batang to para dumalo sa kaarawan ni Old Dragon King? Ako ay inanyayahan ni Chen Xiaoxi na lolo. Ni Old Dragon King para dumalo sa kanyang kaarawan. Pero ikaw, young Master Aoyang. Sino ang unang nag-anyaya sa'yo? Ako, ikaw, Xiaoxue, mag-inuman tayo. Medyo masaya nga, pero isa lang akong mahirap na lalaki. Tumutulong lang sana ako kay Chen Xiaoxu. Huwag kang magpakaengganyo ng sobra. Xiaochu. Naghanda ako ng pinakamagandang handog para sa lolo natin. Pasensya na, sasayaw na ako kasama ang boyfriend ko. Sandali, hindi ako marunong sumayaw. Tuturuan kita, ang tanga mo naman. Ito ang kamay mo, tama, ganyan. Ang isa, hawakan ang bewang ko. Hawakan ang bewang ko. Ano? Saan ka humahawak? Pasensya na, biglang dumating ka dahil sa hangin. Di ko nakita nung suot mo ang damit na ito. Mukha kang matino. Maganda talaga ang itsura ko, kahit sa kusuotin ko, pangrampa. Huwag kang ng ganyan. Kanina nung pumasok ka, kitang-kita sa mukha mo ang nerbiyos. Mukhang kailangan pang mag-effort ang boyfriend ko. Tama ang term, peking boyfriend. Depende sa performance mo ngayong gabi, kung sobrang realistic. Baka di na mabago. Huwag kang maglakas loob. Mas natatakot ako baka masanay ka, at ayaw mo na pala ako bitawan. Tumigil ka sa kakabiro. Maraming salamat sa pagdalo sa aking kaawan. Isang karangalan para sa isang matandang tulad ko, itong inumin para sa inyong lahat. Yung lalaki sa tabi ng lolo mo, mukhang kamukha mo. Siyempre, kapatid ko yun, si Chensu. Lolo, kung inom siya ng ganyan, mamamatay siya. Anong sinasabi mo? Mabuti ang kalusugan ng lolo ko. Lolo, ano nang nangyari sa'yo? Awagin ninyo ang doktor. Dalhin agad ang doktor. Chen Xiao, sandali, may sasabihin ako. Chen Xiao, ang kalagayan ng matanda, baka kailangan mong maghanda. Ano? Saan pa kayo sa aming pamilya? Paano kung dalhin natin ang matandang Dragon King sa ospital ng aming pamilyang Aoyang? Ang mga gamit sa ospital ng aming Aoyang, ang pinakamaganda sa buong probinsya. Hindi pwede, ang kalagayan ng matandang Dragon King ay hindi matatag, baka. Lolo, Huwag kang mag-alala, nandito ako. Magiging maayos ang lolo mo. Lolo,
Ano ang sinabi mo? Nagsalita ang matanda. May sasabihin ang lola. Ako to, si Aoyang mo, nandito ako, huwag kang mag-alala. Alagaan ko si Xiao Tsui, Li Jiu. Hanapin si Li Jiu. Sino si Li Jiu? Anong sinasabi na matandang dragon? Sino si Li Jiu? Sino yon? Siya yon. Siya si Li Jiu. Ako? Yung Master Chen, huwag kang maniwala kay Xiao Tzu. Nagsisinungaling lang yan. Estudyante lang yan. May maliit na tindahan lang pamilya niya. Anong alam niya sa medisina? Xiao Tzu, totoo ba to? Ako. Hindi ko alam. Pero kanina, sabi ni Lolo. Malabo na siguro ang isip ni Lolo. Tuloy ang pag-resuscitate. Anong hinihintay nyo? Yung Master Chen, ihanda na ang mga kailangan. Paano nangyari ito? Yung mana na matanda. May paraan. Xiao Tzu, anong ginagawa mo? Lijiu, tama ang narinig ko. Sinabi ni Lolo kanina. Sinabi niyang iligtas mo siya. Xiao Tzu, si Li Jiu, isa lang siyang walang kwentang taga-tindahan. Gusto lang niyang gamitin yung peking gamot sa tindahan nila bilang milagro. Gusto ka lang niyang lokohin para sa pera. Hayaan mo akong subukan. Sino tong batang to? Hindi ko alam. Siguro na maloloko na naman ng gamot. Painumin mo ito sa matanda. Mag-effort ka naman sa panloloko. Bilang sa tawanda mo, gusto mo kami lokohin? Nakakatawa ka talaga. Yung Master Chen, huwag mo nang hayaang magulo pa siya. Isang malaking insulto to kay Lolo. Tama, patay na, niloloko pa. Tanga ba tayo? Saan galing tong batang to? Ako, isang professor mula sa Harvard Medical School. Hindi makapagligtas. Ikaw pa kaya? Masyado kang nanonood ng mga online novel. Ako naniniwala ako kay Lolo. At naniniwala ako kay Lijiu. Lolo, halika. Xiao Tzu, nababaliw ka na ba? Kung wala nang magagawa ang doktor. Walang masama kung susubukan, di ba, Young Master Chen? Li Jiu, gago. Tingnan mo. Sabi ko sa'yo kasalanan mo to, wala nang pag-asa. Lolo, Ayaw akong tanggapin ni Haring Yama. Hindi pa talaga oas ko. Lolo, talaga bang gumaling ka na? Parang hindi pa ako naging ganito kasigla. Parang bumabata ako ng 20 taon. Impossible, hindi ito makatwiran, Diyos ko. Ang galing ng binatang doktor na ito. Hindi. Dr. Lee, paki-check naman ang atay ko. Master Lee, tingnan naman ang bato ko. Mali kayo, mali. Ito'y isang malaking pag-unlad sa medisina ng sangkatauhan. Pakiusap, bigyan niyo kami kahit maliit na piraso lang. Kahit anong presyo, kahit hindi pumayag ang direktor. Xiaoxu. Magpapakamatay ako sa harap ng opisina niya mamayang gabi. Ako ang magtatali ng lubid, yung hindi na mabubuksan. Li Jiu, hindi naman talaga siya marunong ng medisina. Isang manloloko lang siya. Tumahimik ka. Malaking daga ka. Gusto mo bang mapahamak ang buong pamilya natin? Hintayin mo pag-uwi natin kung paano kita paparusahan. Xiao Tzu, ipakisuyo mo kay binatang Li Jiu na pumunta sa silid tanggapan. Gusto kong pasalamatan ng maayos ang aking tagapagligtas. Binatang Li Jiu, kung hindi dahil sa iyo ngayon, namatay na sana ako. Sobra naman po kayo. Naku, ginawa ko lang lahat ng posible. Buti na lang matibay ang buhay nyo. Lolo, paano mo nalaman? Na kayang iligtas ni Lijiu ang buhay niyo. Dahil dati pa,
Sa isang tingin lang ni binatang Lijiu, nakita na niya ang lihim kong sakit. Lijiu. Lolo ko, talaga bang gumaling na siya? Ano, may problema ba sa katawan ng lolo ko? Siya Oxe, yung gamot na yon. Pansamantala lang na napigilan ang sakit ni Lolo. Hindi pa ito ganap na gumaling. Sa hinaharap, baka bumalik pa ang panganib. Pakiusap. Iligtas mo ang lolo ko. May paraan ka, di ba? Huwag mag-alala, bigyan mo ako ng kaunting oras. Makakapagpagaling ako kay Lolo. Ang sakit ni Lolo Chen Xiaoxi. Para tuluyang gumaling, mukhang kailangan pa rin umasa. Sa mundo ng immortal cultivation, paano ako tumawid at paano ako babalik? Nalilito pa rin ako. Ay, mahirap ito. Ganito na ang nangyari. Baka tuwing magpapraktis ako ay tatawid ako, ganito na. Sino yan, paparating na? Senior, sa wakas ay nakabalik ka na rin. Maligayang pagbabalik, Senior. Hinintay niyo talaga ako. Isang araw at gabi na kaming naghihintay dito para sa'yo, Senior. Ang portable abode mo, Senior, kayang lampasan ang mga restriction ng set. Mawala at magpakita ng basta-basta. Ah, yun pala. Kaya pala, ang pagkain ang paraan ng pagsasanay mo, Senior. Senior, lahat kami ay nakinabang sa biyaya mo at umunlad ang aming cultivation. Nakikiusap kami ngayon, sana'y mabigyan mo ulit kami ng pagkakataon. Ayos, parang biyaya na dumating sa tamang panahon. Narito na ang gamot. CJ, anong ibibigay niyo ngayon kapalit? Senior, ito ang sagadong halaman ng aming set, ang 9-leaf soul returning grass. Ngunit, ito'y nalanta na 100 taon na ang nakalipas. Nangahas ako kung maaari mong gamitin ang iyong makalangit na kapangyarihan, Senior, upang buhayin itong patay na damo, ako. Naku, sumobra na. Pinabuhay nila ang immortal grass. Binuhusan ko siya sa mukha, siguradong akalain akong manyak at papatayin. Senior, patawarin mo siya. Wala talagang intensyon ang aming senior sister na manghamak. Ami ang nagkamali. Pakiusap, Senior, huwag mo kaming isipin. Dahil sa aming tapat na pagnanais na mag-cultivate, sana'y patawarin mo ang aming senior sister. Ayoko niyan, huwag. Nagtanong ako ng hindi dapat itanong. Nagalit ang senior, papatayin niya ako. Senior sister, tingnan mo, ang 9-leaf soul returning grass. Buhay. Buhay na ang immortal grade na damong patay ng 1 siglo. Ganun pala, hindi talaga siya galit sa akin, Senior. Ang isang lagok ng banal na likido ng Senior Ang life principle na taglay nito. ay libu-libong beses na mas makapangyarihan kaysa sa anumang elixir. At ako, akala ko pa noon papatayin niya ako. Linghua,
Linghua, ang sama ng loob mo, iniisip mo pa ang masama sa mabuting kalooban. Ang cultivation method ng Senior ay Diyos. Ako, si Linghua, dahil sa aking katangahan at walang galang kanina, ay humihingi ng paumanhin sa'yo. Tumayo ka na, ano ba yan? Hindi na kailangan. Grabe, gumana talaga. Isang lagok ng gatas lang, nabuhay ang immortal grass. Sana naman, kung isang baso lang ng gatas, kaya na rin gumaling ang lolo. Yamang hindi ka mahilig sa kayamanan at karangalan, Senyor. At ayaw mo sa mga komplikadong seremonya. Pahintulutan mo kaming magbigay galang sa'yo, kahit isang bises lang. Sige na, sige na. Tumayo na kayong lahat. Opo. Bilisan nyo, pumili na kayo. Pagkatapos nito, sasara ko na at matutulog. Sana may maganda kayong maidudulot. Bagay na makakapagligtas sa lolo ni Chen Xiaoxu. Pumili bawat isa ng kailangan ninyo. Huwag sayangin ang pagkakataong ibinigay ng mga nakatatanda. Linghua. Ang lakas ng loob mo, nakikipagsabuatan ka sa mga dayuhan. Paulit-ulit na pumapasok sa ipinagbabawal na lugar ng aming Zenyu Immortal Sect. Naku! Sino na naman to? Elder brother. Bakit ka nandito? Sinundan mo ba ako? Sinusundan? Bilang pinakamatanda sa sect. At pansamantalang namamahala sa disciplinary hall. Dapat bantayan ang mga kapatid. Trabaho ko yon. At kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na si Linghua, ang pinakamalinis na kapatid sa aming sect, nakikipagtagpo pala sa lalaking dayuhan, at dinadala pa ang mga kapatid. Papasukin ang ipinagbabawal na lugar. Naku! Tingin niya sakin. Parang inagaw ko asawa niya. Ano na naman to? Ay naku, makitid ang isip ng elder brother. Bastos magsalita. Baka magali ang matanda. Elder brother, mag-ingat ka. Siya ay isang matanda na aking nakasalubong. Kapatid, Akala mo ba tanga ako? Tingnan mo damit niyang pangkaraniwan. Wala siyang anumang aura ng spiritual energy. Sabi mo matanda siya? Mukhang nakikita lang kayo sa ipinagbabawal na lugar at nagsisinungaling ka. Ginagamit mo pa ang mga kapatid para takpan ka. Walang hiya. Wei-Chen, huwag kang magbintang. Huling pagkakataon mo na to. Samahan mo akong dakpin siya at humarap sa disciplinary hall. Kung hindi, sasampahan ko kayo ng parusa ng sect. Subukan mo kung kaya mo. Sage, mabuti. Kung ganoon, sisirain ko muna ang cultivation mo. Tapos siya naman. Mamatay ka. Paano mo napigilan ang palad ko? Kakakalapag mo lang sa mid-stage foundation establishment. Impossible to. Ang biyayang ibinigay na matanda sa kin. Napakalakas na spiritual energy na taglay nito. Kaya napakatibay ng foundation ko. Kapatid, huwag mong isipin na dahil mas malakas ka na, ay makakalaban mo na ako. Ay naku, namamahala siya sa disciplinary hall. May karapatan siyang tawagin ang guardian beast ng forbidden area. Parang may narinig akong pag-umol ng lobo. Meron pa bang lobo dito? Iyon ang tagapag-alagang espiritu ng Forbidden Land. Ang Zenyu Tian lang. Wala na tayo. Anong kinakabahan ka? Nandito ang senior. Ang Zenyu Tian lang ay hindi gaanong mahalaga. Junior sister, kung lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, may oras pa.
Ang Zhenyu Chan lang ay ang tagapag-alagang espiritu ng Forbidden Land. May lakas na hindi bababa sa Nascent Soul Stage. Talagang hindi ako kalaban niya. Pero hindi ko pwedeng hayaan si Senior Brother na magkamali. Kung magalit ang Senior, mapanganib ang ating sekta. Ngayon, kailangan kong pigilan si Senior Brother. Senior Sister. Senior, pakiusap. Tulungan niyo po si Senior Sister. Kung hindi kayo kikilos, papatayin na si Senior Sister ng hayop na yon. Kikilos. Anong kikilos? Ang katawan kong ito, hindi pa sapat pang pampuno ng ngipin ng lobong yon. Teka, kung nakapagpagaling ang gatas sa Immortal Grass, paano naman ang iba? Epektibo kaya yon sa mga yon? Subukan natin, wala namang mawawala. Sandali. Ano yung hawak ng Senior? Anong uri ng Magi Treasure yon? Nagpapanggap lang. Munting kaibigan, gusto mo ba? Maraming salamat, Senior, sa pagbibigay. Ang ganitong hindi matatawarang kayamanan na puno ng vital essence, munting lobo. Hindi ko pa tunatikman kalanman. Senior, yung hawak nyo. Gusto mo pa? Suntukin mo yung nagpapanggap sa langit. CJ, Halimaw, naglakas loob kang patayin ang iyong amo. Maghintay kayo. Sasabihin ko ito sa mga elder ng sekta. Senior, nakuha ko na. magaling. Iyon na. Maraming salamat, Senior. Wala na, wala na. Dali, puntahan natin ang Senior para humingi ng mga spirit treasure. Napili na ba ninyo ang gusto ninyo? Senior, Napili na po namin. pero ang aking mga kapatid sa sekta, bukod sa mga low-grade pill na ito, wala nang iba. Ang 9-leaf soul returning grass na ito ay naligtas ninyo. Maaari itong gamitin para gumawa ng high-grade returning heaven pill. Maaari po bang tanggapin ninyo ang 9-leaf soul returning grass na ito? Returning Heaven Pill. Magandang bagay yan sa pakinggan. Pero hindi ko rin alam kung paano mag-refine. Ay naku, naging masyadong sakim ako, na-offend ko ang Senior. Isang maliit na halamang 9-leaf soul reviving grass lang yan. Wala yan sa mata ng Senior. Senior, ako. Hindi na lang kukunin yung halamang to. Mas interesado ako sa cultivation techniques ng sect ninyo. At sa mga elixir na ginagamit ninyo araw-araw. Senior, Sigurado ka bang ito lang ang kailangan mo? Ang Lingshu Acupuncture Method na ito ay nilikha ng isang senior sa aming sect. Ang senior na yon ay pumasok sa daan ng panggagamot at umabot sa Nascent Soul Stage. Nascent Soul Stage.
Interesting. Sakto, ito nga ang kailangan ko. Dahil sa tapat na puso ninyo, tatanggapin ko na lang ang mga bagay na ito. Ang cultivation technique na ito ay Tama ang hula mo, Senior. Ito ang foundational cultivation technique na pinag-aaralan ng mga bagong membro ng aming sect. Tiyak na napansin ng Senior na may pagkukulang ang teknike ng aming sect at gustong personal na turuan at i-optimize ito. Isang napakalaking oportunidad ito. sige, nakuha na ng lahat ang gusto nila. Uwi na kayo ngayon. Magpapahinga na ako. Opo, opo. Ayon kay Linghua, ito ay marrow cleansing pill. Nakakapagpabago ng katawan at magpapaganda ng fisike. Ito ay parang may mainit na agos sa buong katawan ko, puno ng lakas. Ito pala ang key refining stage. Sa wakas, isa na rin akong immortal cultivator. Pagkagising ko, nandito na naman ako. Titok Xiao, 2 yuchiao at 1 tasa ng soy milk. Iba talaga ang pakiramdam pag immortal cultivator ka na, ang lakas ng pakiramdam. Pero kailangan pa rin kumain. Nangako ako kay Xiaoxui at ngayon may cultivation technique na ako. Kulang na lang ay ang tamang gamit. Kailangan kong magmadali at matutunan ang acupuncture method na ito. Pinakamalaking business clinic. Ayos! Renjitang na lang. Anong klase ng gold needle ang angkop para sa baguhan? Aray. Dahan-dahan. Aray, ay, aray. Si Young Master Aoyang pala ito. Mukhang malaki ang impact sa kanya. Nang nangyari dati tungkol sa kidney deficiency. Young Master Aoyang, bakit? May problema ba sa bato? Nagpapatingin? Li Jiu, tumigil ka nga. Medyo pagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Kaya pinapatingin ko kay Master Zhang. Batang lalaki. Di maganda ang mang-asar sa may sakit. Ganyan ang tunay na lalaki. Li Jiu, sabihin ko sa'yo, ito ang tanyag na manggagamo sa tradisyonal na medisina sa Longcheng. Zhang Tianhua, ang mahiwagang Dr. Zhang. Pumunta ako rito para sana imbitahan siyang. Tingnan ang matandang Dragon King. Talagang magagaling mo ba? Bakit hindi ka hinanap ng matandang Dragon King? Hinanap palaga ako ng matandang Dragon King sa Longcheng. Asong nasa Canada ako noon. Huwag mo siyang pansinin, Dr. Zhang. Isang manloloko lang yan. Noong nakaraang kaarawan na matandang Dragon King, nagbigay siya ng di kilalang gamot at pinalunok sa matandang Dragon King. Nagdulot ng pagdugo at muntik ng mamatay. Ganyang klaseng manloloko. Sira sa pangalan ng tradisyonal na medisina. Tigil na kayo. Nakapagdugo ang muntik ng mamatay at naghilom ang sugat. Anong gamot yon? Ang galing. Kung makuha ko lang ang recipe. Sa tradisyonal na medisina, mahalaga ang pagsusuri, pagtatanong, at tamang diagnosis. Hindi pwedeng basta-basta magbigay ng diligtas na gamot. At ipagsapalaran ang buhay ng pasyente. Mas mabuti pa, ipakita mo sa akin ang recipe para masuri ko. Hindi. Hindi naman ako nag-aral ng tradisyonal na medisina. At saka, ang importante, gumana naman, di ba? Walang modo. Ikaw, tawagan mo ang pamilya Chen. Sabihin mo, personal na dadalaw si Zhang Tianhua. Pakonsultahin ang matandang Dragon King. Sech, Master, bitawan mo ako. Paalam sa inyong dalawa. Tumigil ka. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pangalan ng tradisyonal na medisina. Ikaw. Sasama ka rin sa akin. Sage. Li, anong ginagawa mo rito? Di ko rin alam. Ito si Master Zhang.
Ikaw na siguro si mahiwagang Dr. Zhang. Di ako karapat-dapat sa titulong yan. Ito ang espesyal kong inimbita mula sa Beijing, ang dalubhasa sa pambansang medisina. Li Hua, ang mahiwagang Dr. Li. Kilalang kilala ko ang pangalan mo, Ginoong Li. Ako si Zhang Tianhua. Mula sa Renjitang sa Longcheng. Masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Zhang. Ikaw si Li Jiu? Narinig ko. Mayroon kang di kilalang gamot na nagpagaling sa matandang Dragon King. Bakit ako na naman? Swerte lang yon. Ang medisina ay seryosong agham. Hindi pwedeng umasa sa swerte. Sino ang iyong guro? At ano ang pinagmulan ng gamot na iyon? Tama si Ginoong Li. Ang paggamot gamit ang tradisyonal na medisina ay hindi dapat gumamit ng mga haka-hakang reseta ng mga manggagamot sa lansangan. Matalino rin si Pangulong Zhang. Narinig kong malakas ang gamot na iyon. At nagsuka ng itim na dugo ang matandang dragon pagkatapos inumin. Mapanganib ito. Bakit hindi? Sabihin mo sa amin ang reseta. Kami ni Pangulong Zhang ay tutulong sa iyo na pag-aralan ito. Ano sa palagay mo? Kaya pala reseta ang habol ninyong dalawang matandang na Lee Fox na manggagamot. Wala talaga akong reseta. Kapatid na Li Jiu, bakit hindi mo ibigay ang reseta? Ang Chen Group ang bahala sa pag-develop at produksyon. Ibibigay namin sa iyo ang technical shares. Kuya, wala ka bang hiya? Si Li Jiu ang nagligtas ng buhay ni Lolo. Tumigil ka. Kaibigang Li Jiu, pasensya na sa ginawa sa iyo. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Kapatid na Dehua, mula sa malayo ka pa naglakbay. Bilang matanda na, kailangan kong igalang iyon. Ngayong araw, pakiusap, suriin mo muna ang kalagayan ko. Binata, may mga bagay na nakasalalay sa lalim ng kaalaman at pagpapasa. Hindi ito maihahalin tulad sa isang gamot na hindi alam ang pinanggalingan. Payapain ang isip at sumabay sa daloy ng enerhiya. Matandang dragon, ito ay dahil sa pagkaipon ng dugo at enerhiya at hindi maayos na pagdaloy sa puso. Hahayaan kong maayos ang iyong mga daanan ng enerhiya. Gagalawin ang dugo at enerhiya at natural na gagaling ka. Mas magaan nga ang pakiramdam ko. Kapatid na Dehua, talagang mahusay ka. Maliit na bagay lamang ito, hindi worth it pag-usapan. Tunay ngang sikat si Dr. Li. Siyempre. Gaano kayaman ang tradisyonal nating medisina, Xiao Tsue. Nakita mo ba? Ito ang tunay na manggagamot. Hindi tulad ng ilang impostor sa lansangan, gumagamit lang ng mga direhistradong gamot. Para pansinin. Li Jiu, okay na ba talaga si Lolo? Naku, hindi ito paggamot, pinaikli niya ang buhay. Kumakalat na ang itim na usok. Hala! Li Jiu, bakit ka bigla sumigaw? Ako. Impossible ito. Dapat ay... Bilisan mo, painumin ang matandang dragon ng aking ginseng heart protecting pill. Ito ang pangunahing gamot ng aming Renji Hall, gawa sa 100 taong ginseng. At 1,000 taong lingshi, na lihim na pinroseso. Matapos. Huwag kang matakot, Xiao Tsui. May gamot si Dr. Zhang, siguradong magiging okay ang matandang dragon.
Bilisan ninyo, tawagin ang doktor. Anong mga sikat na doktor? Lahat sila walang kwenta. Lijiu, Anong gagawin mo? Ibigay mo sa akin. Hinahawakan ng hangin ang karayom, imposible. Sino ba talaga itong batang ito? Epektibo nga ang Lingshu Needle Technique, pero ang laki ng konsumo ng espiritual na lakas. Lahat umatras kayo. Ano yon? Lolo, pampalakas ng pundasyon. Lijiu. Ikaw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tatanggapin mo ang paggalang ko. Huwag lolo, babawasan mo ang buhay ko. Pagligtas sa buhay. Bakit hindi karapat-dapat ang tagapagligtas? Tumayo ka na. Huwag mo rin akong tawagin tagapagligtas. Kung hindi, kapag nakasalubong ko si Xiaoxi sa eskwelahan. Hindi na siya makakapagbasyan sa akin. Lolo, kahit gusto mo siyang pasalamatan, hindi mo dapat. Maliit ang templo ng pamilya Chen. Hindi kayang mag-alaga ng malaking Buddha. Chen Chuo, samahan mo ang 3 bisita palabas. Matandang Dragon Hari, ako. Paghatid sa bisita, alis na. 2 mahal na bisita. Kaibigan, ito ang aking Dragon King token. Kapag nakita ito, para mo na akong nakita. Mula ngayon, ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Chen sa buong Dragon City ay mapapasunod sa iyo. Muntik ko nang makalimutan, kailangang mag-stock ang tindahan ngayon, lolo. Kailangan ko nang umalis. Tangang bata, bakit nakatayo ka lang diyan? Habulin mo siya. Anong hinihintay mo sa ganitong tunay na dragon? Pinilit ako ni Xiaoxi na tanggapin ang token na yon. Ano ang gagawin ko sa bagay na yon? Ngayon, ang mahalaga ay magsanay ng mabuti at pataasin ang aking lakas. Nanay, tatay, kailangan kong pangalagaan ang maliit na tindahang ito. Kung mayroon talagang sikreto, bakit hindi nila agad sinabi sa akin? Kaya ngayon, kailangan kong manghula na lang. Senior, sa wakas ay nakabalik ka na. Naghintay ka dito sa akin. Isang araw at isang gabi na akong naghihintay dito. Isang araw at isang gabi. Mukhang magkapareho ang bilis ng oras sa dalawang mundo. Ang kumikinang na kayamanan sa kamay ng senior, hindi kaya ito ay antas ng treasure weapon, hindi, maaring antas na immortal artifact. Pasok ka, ano ang gusto mong ipagpalit ngayon? Hindi. Hindi yun. Linghua, narito ako ngayon. Gusto ko lang makita kayo, senior. Ang mga regalong ibinigay ninyo noon ay napakalaking tulong sa akin at sa mga kapatid ko sa pag-aaral. Ngunit wala na kaming maihahandog. Nakarapat dapat sa inyo. Sinong nagsabing kailangan ng kapalit?
Tara, pasok kayo. Umupo kayo rito. Magpahinga muna kayo. Matagal na akong di lumalabas. Bakit? Hindi mo ikwento sa akin ang kalagayan ngayon? Maaari ring ipagpalit ang impormasyong interesado ako. Talaga po. Magsimula tayo sa'yo. Tinatawag kang ate ng mga kapatid mo. Paano ka napasok sa daan ng immortal? Ako. Galing ako sa karaniwang pamilya, pero may likas na talino sa espada. Walang koneksyon ang pamilya ko, kaya mahirap sa loob ng sekta. Kaya nag-focus na lang ako sa pagsasanay para patunayan ang sarili. Linghua, ang tapang mo. Nakipag-ugnayan ka sa dayuhan. Pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Anong balak mo? Naku, sa Elder Lu ng Disciplinary Hall. Linghua, aminin mo ang kasalanan mo. Disipulong Linghua. Bumabati kay Elder Lu. May dahilan po ito. Ito po ay... Huwag kayong maniwala sa kanya, Elder. Ahina-hinala ang taong ito. Nalason na ang isip ni Linghua. Kilusutan ninyo siya, Elder. Nagtatago siya. Kakaiba ang suot. Tiyak na demonyo siya. Ginamit mo ang masasamang paan. Paalinlangin si Linghua. Nagtago ka sa ipinagbabawal na lugar ng aming sekta. May masamang balak ka. Wei Chen, nagsisinungaling ka. Ang senior na ito ay... Nagsisinungaling? Sage, sabihin mo. Kung hindi ka gumamit ng ari-arian ng sekta para makipagkalakalan sa kanya, sabihin mo kung wala siyang kinalaman dito. Ako. Elder, Nako. Tumatalab ang bawat salita ni Wei Chen. Wala akong magawa. Grabe, mukhang malakas ang matandang yon. Elder. Ako lang ang may pananagutan dito. Pakiusap, Elder, dahil sa matagal kong pagbabantay sa ipinagbabawal na lugar. Huwag kayong makipag-away sa senior na ito. talagang napakasaganang espiritual na enerhiya sa kuwebang ito. Linghua, matigas ang ulo mo. Una, hulihin mo siya para sa akin. Opo, Elder. Linghua. Akala mo ba, dahil sa nakuha mong konting swerte, magiging epektibo yun? Ang aming pamilyang Wei ay mayaman at makapangyarihan. Mga pil at magic artifact ay hindi naubos. Ikaw ay isang mahirap na anak ng mga ngaso na may talento lang. Sumunod ka na lang bilang aking cultivation furnace. Tulungan mo akong maabot ang Golden Core Realm. Gagawin kitang mayaman at magarang sa loob ng sect. Walang hiya. Panaginip lang yan. Linghua. Ang iyong katapusan. Hoy, Ikaw naman ang turn. Ikaw. Pagong, lumabas ka. Ag. AME, mga walang alam. Ang bagay na ito ay hindi maapektuhan ng panlabas na puwersa. Ito ay sariling espasyo, malinaw na isang Grotto Haven Magic Treasure. Ang binata na yon, kakaiba ang suot, pa ang ordinaryong tao. AME. Baka nakapulot lang siya nung walang may-ari na Grotto Haven Treasure. Ang Sect Master at iba pang elders ay nasa closed door cultivation. Kung makuha natin itong treasure, Elder, kahit kayo po. Kung ganon, bubuksan ko ang Punishment Grand Formation sa Forbidden Area. Sasabay na nating tunawin silang lahat.
Ito na lang ang meron. Magtiis ka, baka masakit ng konti. Ano po ito? Sa kapangyarihan ng senior, bakit gumagamit pa ng ganitong pangkaraniwang paraan ng paggamot? Sari kasi madali lang magbenta ng sugat. Ay! Lumuwag na naman. Naiintindihan ko na. Ito pala ang paan ng senior para turuan ako. Ang dakilang daan ay simple, bumalik sa pagiging simple. Dapat naisip ko na to. Ang pakikipagkalakalan sa amin ng senior, hindi ba ito mismo ang proseso ng pagkapalakas ng puso ng daan? Sa pamamagitan ng pangkaraniwang paraan ng paggamot, pinapaalala sa akin ng senior na huwag magyabang at balikan ang tunay na simula ng cultivation. Napakatanga ko talaga. Muntik ko na namang hindi maintindihan ang mabuting hangarin ng senior. Ha? Di kaya ang nasugatan nitong babae ay hindi braso, kundi ulo. Ay, parang mga asong gubat ang mga nasa labas. Hindi ko alam kung paano matatapos itong nangyayari ngayon. Baka akala ng senior. Napakahina ko. Ha? Huwag na po kayong mag-abala para sa akin, naiintindihan ko na po. Lalabanan ko uli si Wichan ngayon din. Anong naintindihan mo? Upo ka muna. Kalmahan mo. Kumain ka muna, mag-isip tayo pagbusog na. Tutulungan niyo po ako ng pribado. Yung matandang nasa labas. Ngayon ay hindi na makakatakas. Parang tuwing nagka-training ako, nakakalipat ako ng panahon. Subukan kaya nating mag-training ngayon para sabay tayong bumalik. Napakalaki po ng sakripisyo ninyo para turuan ako. At ibinigay pa ang mga mahahalagang bagay na ito. Hindi ko po kayo bibigin, ang inyong mga inaasahan. Pero, ito, na-breakthrough ko ulit. Kumain lang ng spicy steak, umangat na agad. Ikaw pala ang bida. Salamat po, hindi kayo bibigyan ni Linghua. Lanan. Kahit anong mahiwagang gamit pa yan, sa harap ng punishment array na ito, sa huli ay magiging isang lawa ng patay na tubig lang. Late Foundation Establishment? Impossible ito. Hindi pa nga umaabot ng isang sandali. Paano ka ulit nakapag-breakthrough? Tumahimik ka, tignan mo ang aking espada. Impossible. Akala ko mahinahon ang ugali ni Linghua. Pero masaya pala siya sa labanan. Sumigla ang laban niya, pero paano ko naman itong mga kalaban? Sana nandito pa yung isa na pinakain ko noon. Nga pala. AME. Walang kwenta. Mga naghihingalong hayop, sundin ang utos. Xiao Bai. Oras na ng pagkain.
Ang mga beast souls sa array na ito ay galing sa mga guardian spirit beasts ng aming immortal set na namatay na naging mga esensya. May ilan dito na nasa golden core o kahit nascent soul stage. Kapag nailabas ang array na ito, lahat sa ilalim ng deity transformation ay paanglanggam. Mukhang naistorbo ng aking array. Ang guardian spirit beast ng heneasyong ito. Ay naku, isang tao lang ang tinawag ko, dinala mo pa ang buong pamilya mo. Parang nagsama-sama kayo para makikain. Ito nga ang guardian spirit beast ng henerasyong ito. Mabuti nandito ka, mga mangkukulam at demonyong ito. Kainin ninyo sila. Bilis, tawagin ninyong senior. May masarap na pagkain. Pasensya na po, bata pa kasi ang mga anak ko, hindi pa marunong magsalita. Sige, hintay lang kayo. Halika, halika. Ngayon, ipapakain ko sa inyo ang Ediopi. Lahat ay bawat lobo ay may parte. Senior, itong mga kaluluwang walang kamalay-malay. Nangahas ka pang magpakitang gila sa harap mo. Tatanggalin ko ang mga yan para sa'yo. Egg Tart Assault Team, sugod. Impossible. Ang Guardian Spirit Beast. Bakit nito inaatake ang sarili nating formation? Wei Chen, mamatay ka na. Linghua. Sinira mo ang cultivation base ko. Linghua, nangahas kang sirain ang cultivation base ko. Hindi ka papatawarin ng pamilya Wei. Eldest senior brother, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng to. Maghintay kayo. Impossible. Binalikan ako ng Guardian Spirit Beast. Nasaan ang aking Grand Formation? Nalutas na natin to. Mayroon pa bang egg tart? Magaling ang ipinakita nyo. Ito ang gantimpalan nyo. Mabait kayo. Kainin nyo ng dahan-dahan. Sino ang nagmamalabis dito? Nangahas pang pumasok sa Forbidden Land. At sirain ang Grand Formation ng ating sect. Opo. Disipulo Linghua, nagpupugay sa Set Master. Luoju. Ito. Ay, hindi naman siguro. Matapos ang maliliit, dumarating ang matatanda. Matapos ang matatanda, may darating pang mas matatanda. Walang katapusan to. Set Master, ganito po ang nangyari. Ganito po ang pangyayari. Handa po akong tanggapin ang parusa. Ngunit, pala pong ibang paraan ang senior kundi umaksyon. Sana po'y maintindihan ninyo. Ang Yen Yuchan lang ay napakalupit. Ngunit ginawa itong aso ng taong ito gamit ang egg tart. Ang kapangyarihan ng senior na ito ay kahanga-hanga. Ang pagkamatay ni Luoju ay hindi kawalan. Natatakot pa ako na baka malagay sa panganib ang buong sect. Ako si Chuanyang, Sect Master ng Zen Yu Immortal Sect. Hindi ko napigilan ang mga nasa ilalim ko. Ako si Yunhai. Nagmamakaawa sa inyong kapatawaran, Senior. Sige na, sige na. Ako si Lijiu.
Ano, yung magic treasure na yan? Napakadalisay ng aura ng tubig at kapangyarihan ng mystical ice. Naipit pa ito sa maliit na bote na ito. Senior Lee, may iba pa po ba kayong ipag-utos? Usapang pamilya niyo yan. Wala akong pakialam. Wala man lang pake ang senior sa pagpaparusa kay Luoju. Paano natin mapapatahan ang galit ng senior? Linghua, malapit ka sa senior. Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Ang senior, sa halip, interesado siya sa mga basic cultivation techniques ng ating sect. Nakakahanga ang interest niya. Nakuha ko na. Takot tayo sa parusa ng senior, pero hindi natin alam. Wala siyang pakialam talaga. Ang ganda ng puso nitong senior na ito. Pinapaalalahanan tayo na wag puro hanap ng mataas na kasanayan. Pero nakakalimutan ang kahalagahan ng pundasyon. Nakuha ko na, senior. Salamat sa pagtuturo mo, senior. Ano naman ang nakuha mo? Ito ang mga basic na teknike at pill formula ng aming sect. Pakisilip naman po, senior. May pag-isip kayo. Kung may nagustuhan kayo, kunin niyo na rin. Anong nangyari sa'yo? Lee. Senior Lee, kung hindi ka tumulong kanina. Baka patay na si Linghua ngayon. Ngayon, itong panyo na lang ang mayroon ako para magpasalamat. Ang arte mo naman. Tatanggapin ko na ito ha. Si Senior. Tinanggap ni senior ang personal na bagay ni Linghua. Ibig sabihin, tinanggap niya ang pagkakataong ito. Pinagpala ang aming sect. Ay, ang daming magagandang bagay. Paano ba gamitin ito? Kainin ko muna itong spirit gathering pill para maganda ang pundasyon. Ano to? Li Jiu, kumusta? Ifyang mo, ikaw na naman? Siyempre, ako na naman. Ano? Siyempre, hindi kita welcome sa bahay ko. Bahay mo? Dilisin mo ang mga mata mo. Tingnan mo kung ano ang dala ko. Ayon sa kontratang ito, pati ang lupa sa ilalim ng paa mo. Legal na pag-ari na ng pamilyang Yuyang ngayon. Kaya ngayon, ito ang bahay ko. Ikaw ang illegal na pumasok. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Umagang-umaga, gumapang ka palabas mula rito. Ipapademanda kita sa illegal na pag-angkin. Pagdating ng panahon, magkukulong ka na lang sa presinto. Nga pala, noong huli, nasira ko yung frame ng picture ng mga magulang mo. Esensya na ha. Pero huwag kang mag-alala, pagkatapos kong gibayin ito, susunugin ko ng pera para sa kanila. Tulungan nyo rin akong magsunong. Yang walang kwentang anak na yan, tiyak na hindi mapayapa sa ilalim. Ikaw ay. Dalhin mo ang basurang papel mo, umalis ka. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Bobo ba kayo? Sugurin siya. Gibayin siya, sugod. Impossible. Kailan naging ganito kalakas itong lalaki? Ao pa ba to? Nakakainis. Master Yang, hindi ba't ikaw ang master ng martial arts? Bilisan mo, Master Yang. Suntukin mo siya. 3 milyon. Nakadeposit na ako ng 100,000. Suntukin mo siya, Master Yang.
Balian mo ang mga binti niya. Master, napakagaling. Anong klaseng master ito? Ngayon, sasapakin ko rin kayo. Master Yang, mali ang sinuntok mo. Bakit mo ako sinuntok? Ang paglabas ng espiritual na lakas, nakapagkonsentra ng hindi nakakala. Ito ay peak stage ng key refining. Posibleng kalahating hakbang na lang papuntang foundation establishment. Siya ang nawawalan nation. Ay wala, hindi kailangan sa narito. Nakikiusap ako sa inyo, senyor, napatawarin ako. Bakit niya rin ako tinatawag na senior? Hindi kaya. Siya ay galing sa ibang mundo. Senyor, ang taong ito ay hangal. Baka madumihan lang ang kamay ninyo, senyor. Hayaan nyo na lang po sa akin ang pag-asikaso sa kanya. Tumigil. Sapat na ang pagtuturo sa kanya. Huwag nang magpatayan. Opo. Maraming salamat, senyor, sa inyong kahabagan. Li Jiu. Dumating agad ako nang makatanggap ng tawag ni Lolo. Si Athea mo ba, wala siyang ginawa sa iyo? Ano naman ang mangyayari sa akin? Bakit naabala pa si lolo mo? Maliit na kaibigan, buti na lang ay ligtas ka. Kami sa pamilya Chen ang may kasalanan sa iyo. Matandang Ginoo, ano pong sinasabi ninyo? Kami sa pamilya Chen ay hindi na ituro ng maayos ang aming anak, kaya lumabas ang ganitong masamang tao. Hayop, magmamakaawa ka agad kay Ginoong Li Jiu at humingi ng tawad. Li Jiu, ako ang nagkamali. Nadala ako ng kasakiman. Pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Ano-ano ba talaga ang nangyari? Naitanong ko na ang lahat sa kotse kanina. Gusto ng pamilya ni Athea mo na magtayo ng bagong ospital. Kaya inaasam nila ang lupa ninyo. Napakagago ng kapatid ko. Para lang makakuha ng parte, ginaya niya ang pirma ni Lolo. At tinulungan si Athea mo na makakuha ng kontrata. Kaya pala ang kontratang hawak ni Iyang mo. Maliit na kaibigan, ito ay aking pagkukulang sa pagdidisiplina. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, ang pamilya Yuyang, gagawin kong mawala sila sa Longcheng. At tungkol sa masamang anak na ito, nakiusap ako sa iyo, maliit na kaibigan, dahil sa aking munting impluensya, at kay Chao Tzu, bigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Li Jiu, Yayaman kayo na mismo, matandang Ginoo, ang dumating. Hindi ko maaaring hindi ibigay ang pabor na ito. Tumayo ka na. Walang susunod. Salamat. Ang matandang Dragon King ng pamilya Chen, hindi ba siya ay tinamaan ng Erosion Dragon Saliva, na lihim na gawa ng aming sekta? Walang lunas ang lason na ito, siguradong mamamatay. Siya, paano siya gumaling? Iyak na ang nakatatandang ito, ang nakapagbigay lunas sa lason ng O Dragon. Ang kapangyarihan na nakatatandang ito ay higit pa sa inaasahan ko. Nagbago ang plano. Kailangan kong agad na ipaalam ito sa aking guro. Sino nga ba talaga siya? Kaibigan, itong munting handog ay tanda ng aking pasasalamat. Mangyaring tanggapin mo ito. Lolo, binigyan mo na ako ng regalo dati. Yung ano nga ulit yun? Yung token? Huwag kang tumanggi. Isang tindahan lang ito. Tindahan? Lolo, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Anong mahal? Mas mahal pa ba ito sa buhay ko? Tanggapin mo na. Hindi ako marunong magnegosyo. Tingnan mo itong maliit kong sari-sari store. Sapat lang para mabuhay. Sayang lang kung sa akin. sino nagsabing sayang? Hindi mo marunong pero ako marunong. Lolo, tatanggapin namin ang tindahang ito. Seg. Ikaw, magpahinga ka na lang. Ako na ang bahala sa pag-aayos, pagpapaupa at pagpapatakbo ng tindahan. Sa mga susunod, ikaw na lang ang tatanggap ng kita kada buwan. Parang hindi tama ito. Ito ay bilang pasasalamat ko kay Lolo. Huwag kang tumanggi. Narinig ko sa eskwelahan na may sari-sari store kayo, pero ngayon ko lang ito napasok. Ang ganda naman. Napakaganda ng pagkakagawa ng panyong ito. Kanino galing?
Ay, hindi ko pwedeng sabihin na. Noong isang araw. Sa mali, Marcos Bay ang nagbigay nito sa akin. Dr. Lee, Boss Lee, oras na para tuparin mo. Ang pangako mo sa akin. Ha? Ang food trip. Nakalimutan mo na. Sige, tara na ngayon. Anong hinahanap mo? Inga. May ilang tanong ang aking guro na nais niyang itanong. Ikaw. Sino ka talaga? Pinalayas na kami sa Long City. Lahat ng aming ari-arian ay sinamsam. Ano pa ang gusto mo? Yang Tianlong. Hindi mo ginawa ang trabaho mo kahit binayaran ka. Ano ang ibig sabihin nito? Tinatanong ng aking guro, sino at paano? Nalunasan ang lason ng O-Dragon sa matandang Chen? Ano ba yan? Ano ba ang sinasabi mo? Si Li Jiu. Si Li Jiu ang gago. Gumamit siya ng isang pildoras na hindi alam kung saan nakuha. Master Yang, lahat ng alam ko ay sinabi ko na sa iyo. Pakiusap, patawarin mo na kami. Hindi na kami ulit. Kapaki-pakinabang ang impormasyon ninyo. Guro, nalaman na ang totoo. Ang lason ng Erosion Dragon sa Liva. Talaga palang si Li Jiu ang gumawa nito. Ang taong ito ay nasa peak ng key refining cultivation at marunong ng isang misteryosong pamamaraan ng pagtutuso. At mayroon ding hindi kilalang pildoras. Ang lason ng Erosion Dragon sa Liva na minana pa sa ninuno, kaya niyang lunasan. Kawili-wili. Bantayan siya. Ang kanyang mga teknik ay magiging atin. Magpahinga ka ng maaga. CJ. Ngayon, salamat sa grilled oysters at barbecue. Sa susunod, ako naman ang manlilibre. CJ. Anong nangyari? Muntik ko nang makalimutan. Ito, kunin mo. Ano ito? Ikaw, tingnan mo na lang. Habang nag-aayos ka, naglibot ako sa night market sa tabi. Ayos talagang ako. Talagang ikaw. Uwi na ako. Hanggang bukas. Anong nangyari? Lindo,